Mga big days na magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, nagpanukala po mga kabida, no? Ito hong si Congressman Benny Abante na mag-imbestiga po ang Office of the Ombudsman at ito hong Kamara de Representante po mga kabida, no? Patungkol ho sa isiniwalat ito hong bombshell po ni Ramil Madriaga po mga kabida. Ang nagpakilalang dating aide at bagman daw ni Vice President Sara Duterte mga kabida. Ang paliwanag po mga kabida ni Congressman Abante kailangang imbestigahan po ito para po malaman po kung totoo bang tumanggap ito hong si Vice President Sara Duterte ng pondo o pera mula mismo sa mga pogo operators at drug lords kasi yun yung pasabog po ni Madriaga po mga kabida, na ang nagpondo daw sa campaign po ni Vice President Sara Duterte noong 2022 presidential and vice presidential elections, mga kabida, mula daw sa pogo operators at drug lords. Okay, eto, babasahin ko lang po ito hong article po ng ang Batas PH po, mga kabida. Ang sabi po dito, we need to investigate this, House Committee on Human Rights Chairperson and Manila 6th District Representative Bienvenido Abante urged the Office of the Ombudsman and the House of Representatives to investigate the allegations that Vice President Sara Duterte's 2022 campaign was funded by money from pogo operators and drug dealers, mga kabida. Ito yung sinabi po ni Abante. These are serious allegations and are all contained in a sworn affidavit. Napakadetalyado ng mga kwento ni Ramil Madriaga. We need to investigate this thoroughly if there is any truth to any of his claims, Abante said. Ayan. So, mag-iimbestiga ho sila, okay, para po alamin kung totoo bang tumanggap ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, ng pera mula mismo sa mga pogo operators at ito hong drug lords, Okay? This also has implication on national security dahil ang pogo ay connected sa China. Kailangan nating malaman kung tumanggap ng pera si VP Duterte sa mga pogo at drug lords. Okay? Yun yung sinabi po ni Abante, mga kabida. So, mag-iimbestiga na naman po, okay, ito hong House of Representatives, mga kabida. Meron na pong hindi ho magandang karanasan ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, sa Kamara de Representante, nung siya po ay inimbestigahan patungkol ho sa kanyang confidential funds, mga kabida. Okay? Ang paniniwala ho ni Vice President Sara Duterte, hindi na po yon in aid of legislation, yung ginawa po ng House during the time, mga kabida. It was a political persecution na po sa kanya. Okay? Kasi po, alam kasi nila mga kabida na threat ito hong si Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na po pagdating ho sa 2028 presidential elections. At malino naman po, sa mga surveys na lumabas, frontrunner ito hong si Vice President Sara Duterte. Lately lang po, yung inilabas na survey po ng WR numero, mas lumawak yung kanyang lead, laban ho dito sa pangalawa, mga kabida, na contender sa pagkapangulo po ng Pilipinas. So mas lalo hong nataranta ito hong mga detractors po ng Vice Presidente, mga kabida. So kailangan ho nilang gumawa ng mga bagay na para mapigilan yung kanya hong pagtakbo at pagkapanalo, mga kabida, sa 2028 presidential elections. Okay? Kaya yun, ito na po, mga kabida, mag-iimbestiga ang House of Representatives, depende na po yan kung pagbibigyan po, kasi proposal pa lang yan, mga kabida, ni Congressman Abante, and this time, syempre naman, iimbitahin po nila ito hong si VP Sara, Ang tanong po dito kung dadalo ba ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kasi meron na nga siyang hindi magandang karanasan during sa previous hearing po ng House of Representatives, Okay? Hindi naman po pwedeng i-contempt po nila ito kung si VP Sara, mga kabida, kung hindi po dadalo. Alright? So, depende po yan.
Kasi papatulan nata ng House ito kung statement po ni Ramil Madriaga eh. Okay? Sa kabila, mga kabida, na meron na pong pagtanggi ng ilan sa mga naging bahagi po ng security po ni Vice President Sara Duterte, hindi daw nila kilala ito kung si Madriaga, mga kabida. Mantakin nyo isang bilanggo, mga kabida. Yun din isa sa mga questions, bakit ho naging trainer ito kung si Madriaga sa ilan ho sa mga naging commander po ng Presidential Security Group. Kagaya na lang po, Colonel Nolasco, Colonel Lachica, mga kabida. Pero naglabas po ng statement ito kung si Colonel Lachica, na hindi daw niya kilala ito kung si Madriaga po, mga kabida. Bigla na lang pong sumulpot. At nagpakilala kong dating aide at bagman ng Vice Presidente, mga kabida. At nag-akusa pa na pinunduhan daw, ng mga drug dealers o drug lords at pogo operators yung kanya hong kampanya noong 2022. Ang tanong ko po, bakit po niya alam? Meron ba siyang exclusive access po kay Vice Presidente, mga kabida? Nagpakita lang ng picture na kasama ho si VP Sara, parang close na po, mga kabida, ganun po ba yun? Okay? Bakit alam niya na nanggaling ho sa pogo at saka drug lords yung pera na ginamit po ni VP Sara para ho sa kanyang campaign during sa kanyang pagtakbo bilang Vice Presidente po ng Pilipinas, Yun yung malaking question po, mga kabida. Okay? Hindi po organic member ng PSG. Hindi man lang organic member ng ilan po sa mga units dyan po sa Armed Forces of the Philippines, Isang civilian po, ito kung si Madriaga po, mga kabida, Pero meron po siyang malawak na access according to him. Okay? Diyan po sa AFP, naging bahagi daw siya ng intelligence po, mga kabida, ng ISAF. Okay? At iba pang mga intelligence network ng gobyerno. Okay? Kaya nakapasok po siya diyan po sa kampo po ni Vice President Sara Duterte, Since 2016 pa raw siya eh. Okay, naging bahagi po sa kampo po ng mga Duterte po, mga kabida. So, kapanipaniwala ba ito kung si Madriaga po, mga kabida? Ngayon pa lang nalaman po natin isang bilanggo pala ito, mga kabida. May kasong kidnapping pala ito Oo. So, kapanipaniwala ba yung kanyang statement? Okay, mismo yung mga matataas na opisyal po ng PSG dati, naglabas na po ng statement na hindi po nila kilala ito kung si Madriaga po, mga kabida. Okay? Mismo si dating 3-star General Fillmore Escobal, medyo duda ho sa paglabas po ni Madriaga po, mga kabida. Mantakin nyo paano ka naging trainer sa mga miyembro po ng Presidential Security Group kung hindi ka organic member ng Armed Forces of the Philippines? Ang sabi po ni General Escobal po, mga kabida, yung mga trainers daw na dumaan, at nag-train sa mga miyembro po ng Presidential Security Group, mga elite yan, nanggaling ho sa mga elite units ng Armed Forces of the Philippines. Okay, paano ho naging trainer ito kung si Madriaga, mga kabida, na isang civilian lang po ito. Okay? And then lately, nalaman po natin na meron palang kaso na huli. Merong kasong kidnapping at nahuli po at nakulong, mga kabida, dyan po sa New Bilibid Prison. Okay? Ganun po ba yun? Actually, madali lang po mag-akusa, mga kabida, sa totoo lang po. Okay? Madali lang po mag-akusa. Pero to substantiate your accusation is different thing. Iba na po yung usapan po doon. Okay? Mahirap po mag-substantiate ng isang aligasyon. Okay? So, yun po, mga kabida, pero papatulan nata ng House of Representatives kasi nagpanukala na po, ito kung si Congressman Abante na dapat imbestigahan po ng House of Representatives. Most likely, pangungunahan po ito, ng kanyang Committee on Human Rights, mga kabida, So, titingnan po natin to kung yung kanilang magiging asal po dito, mga kabida, sa investigasyon
towards their resource persons, witnesses, katulad ba doon ho sa naging asset po nila during the investigation ng House of Representatives patungkol ho sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Abangan po natin kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa kanilang investigasyon. Let's wait and see, mga kabida. Para ko sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.